Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kagabi ho ay kami ay nagkaroon ng pribilehiyo na makasaksi at maging kabahagi ng kasalang Tuazon at Tomas. Sa nakakilala kay Brother Marlon Tuazon, member ho ng Green Valley Baptist Church, ay kinasal yung kanilang anak ko kahapon at sila ho yung ikalawang inanak ko sa kasal. So talagang nararamdaman ko na yung hindi na ako pang-abay sa kasal, pang-ninong na ako sa sa kasal. At napakaganda nung kasalan na nangyari. At kami ay hangang-hanga and extra special sapagkat sila ikinasal sa lugar na kung saan kinasal yung ate ko, at doon din yung lugar na kinasal yung kuya ko, doon din yung lugar na kinasal kami ni Sister Jonah. So we went about doon sa lugar at aming inaalala yung ilang mga pangyayari ng aming kasalan. At salamat sa Diyos sa napakabuting panahon na kanyang pinagkaloob kahapon. It was a garden wedding at naging napaka maayos ng panahon at malamig ang simoy ng hangin. Pero kagaya ho ng aking natutunan sa personal na karanasan at tinuturo ko rin ho sa mga counseling sessions sa premarital counseling, tuwing meron hong dumadaan sa premarital counseling sa akin, ay lagi kong sinasabi that there is no perfect wedding. Maaari mong gawin ang lahat ng pagpaplano, maaari mong kunin ang lahat ng serbisyo ng mga pinakamahuhusay na wedding planners and coordinators and services. There will always be something, hopefully hindi major, na hindi magiging ayon sa plano. Sa karanasan ko ho, nakatayo na ako sa harapan, hinihintay ko nang dumating si Sister Jonah, at meron akong ibinigay ng mga pagkakasunod-sunod ng mga tugtugin. At merong partikular na instrumental song na gusto kong ito yung tutugtog pagpasok ni Sister Jonah. At nung nahadon na siya, at nagmamasdan ko na yung babae, pakakasalan ko, biglang iba yung tugtog. Iba yung naririnig ko, hindi sang-ayon sa plano. At lagi kong ina-advise sa mga magpapakasal, hindi man mangyari ang lahat sang-ayon sa plano, ang pinakamahalaga ay makasal kayo. Okay? Meron mang bumagsak, meron mang mangyari, ang goal pa rin ay maituloy at maidaos ang kasalan. Now, bakit ko sinabi ho ito? It is to ask this question. Ganun din ba sa Panginoon? Ang Diyos ba ay merong plano at ginagawa niya ang lahat ng kanyang magagawa para kahit papano ay siguraduhin mangyayari ang lahat sang-ayon sa kanyang dinikri or pinlano, pero there will always be something na mangyayari na maaaring hindi niya inaasahan. Is God up there trying His best to execute at the best of His ability His salvation plan? Or siya ba ay nasa langit nakaupo sa trono at soberanong nangyayari ng perpekto ang sang-ayon sa kanyang mithiin at tinakda? Sa pamagitan niya o mula sa kanya, sa pamagitan niya at para sa kanyang kapurihan. Ito bang kanyang gawain ng pagliligtas? Magagawa ba niya ng kumpleto at makukuha niya ang lahat ng luwalhati? Or siya ba ay isang frustrated God na meron siyang gustong-gusto sana mangyari pero hindi mangyayari dahil meron siyang hindi kontrolado and at the end, consolation clap lang. Well, you tried your best, Lord. Or magpapatira pa tayong lahat at ibibigay sa Kanya ang lahat ng papuri na karapat-dapat lamang sa Kanya sapagkat siya ang Diyos na soberano na nagpapangyari ng lahat sang-ayon sa kanyang kalooban. At makikita ho natin dito sa ating pinag-aaralan sa Romans chapter 11, actually from chapter 9, 10, and 11, na ang Diyos na ating sinasamba is not a frustrated God. He's not a God who's just trying His best. Sapagkat kundi siya ay isang Diyos na soberano at ginagawa ang sang-ayon sa kanyang plano kahit na maaaring sa mata natin tila baga may problema. Tila baga hindi maganda. So this is our message this morning. God's saving mercy and wisdom
are vividly displayed in working out His saving plan in both unbelieving Jews and Gentiles, so that it may be manifested that all glory belongs to Him alone. Ang nagliligtas na habag at karunungan ng Diyos ay maliwanag na nakikita sa Kanyang paggawa ng kaligtasan sa mga hindi mananampalatayang Hudyo at Hentil, upang mapakita sa lahat na ang lahat ng luwalhati ay sa Kanya lamang. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, kailangan namin ng liwanag mula sa iyo. Tulungan mo nawa kami. Tulungan mo nawa kami na kahit ang mga malalalim na katotohanan ng iyong salita ay maging sanhi ng kagalakan, ng kumpiyansa na meron kami sa iyo, sapagkat ikaw nga ay Diyos na soberano. Ito nawa, Panginoon, ay magkaroon ng epekto sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, sa aming paghahayag ng Ebanghelyo at sa pag-asa na meron kami. At muli, O Diyos, sa lahat ng ito, ikaw lang ang mga maitaas. Maawa ka, Panginoon, sa mga wala pa kay Kristo Jesus. At lahat ng ito ay aming dalangin sa iyo, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, last Sunday, atin hong tinigyan ng pansin ang tono ni Apostol Pablo sa mga salita na ito na ating binasa. Na ang kanyang tono ay hindi isang apostol na nawawalan ng pag-asa sa kanyang mga kababayan, kundi isa siyang apostol sa mga hentil na merong buhay at tunay na pag-asa para sa kanyang mga kababayan na Hudyo. Sa kabila ng pag-i-express niya ng marubdob na kabigatan at kalungkutan dahil sa kanilang hindi pagsampalataya kay Kristo, ang tono ni Pablo ay hindi nagbabago. Ito ay siya ay merong pag-asa. Balikan lang natin ng kaunti. Sa Romans chapter 9, verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo ito, I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Meron daw siyang matinding bigat. Meron siyang matinding kalungkutan sa kanyang puso. Bakit? For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. At tinukoy niya sa verse 4, who are Israelites. So meron siyang matinding burden para sa kanyang mga kababayan na Hudyo. And gusto ko lang i-take itong time na ito na sana tayo bilang mga Kristiyanong Pilipino ay hindi masama at marapat lamang na meron tayong kabigatan para sa ating mga kababayan na sila ay maabot ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. I hope we are praying para sa Ebanghelyo na umusad sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating pamilya una sa lahat, at maging sa mga tao sa paligid natin. So muli, may burden si Pablo. Pagdating sa chapter 10 verse 1, inulit niya ito. Sa chapter 10 verse 1, in-express niya ulit, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Again, ang tinutukoy niya ay yung kanyang mga kababayan, physical ethnic Jews. Bakit daw? Ang sabi niya, verse 2, For I bear them record that they have the zeal of God, but not according to knowledge. Masigasig sila pagdating sa Panginoon. At gusto ko lang i-point out itong mabilis, zealousness is not enough. Hindi sapat na ikaw ay masigasig. Hindi sapat na ikaw ay seryoso. Hindi sapat na ikaw ay talagang believe at given na given sa bagay na ito. Ang sabi ni Pablo, itong mga Hudyo, they have a zeal of God. Masigasig sila pagdating sa kautusan ng Diyos, masigasig sila pagdating sa pag-aalay sa Panginoon, masagasig sila pagdating sa pagsamba sa Panginoon. But sadly, when it comes to salvation, it's not according to knowledge. Bakit? Pagdating sa verse 3, For they being ignorant of God's righteousness, yung katuwiran na nanggagaling sa Panginoon, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ito ang ginagawa ng mga Hudyo. At baka sakaling meron nandito, kamukha ka ng mga Hudyong ito.
Sinusubukan mong magtayo ng sarili mong katwiran at yun ang iyong inaasahan para makarating ka sa langit na bayan. Ang sabi ng salita ng Diyos, that's not according to knowledge, that is right knowledge. Translation, yun ay maling kaisipan. Maaaring napaka-zealous mo, maaaring napaka-seryoso mo, pero you are very wrong. Bakit? Ang sabi ni Pablo, for Christ is the end of the law for righteousness for everyone that believeth. Ayaw nilang dumaan kay Jesus. Sinisikap nila iligtas ang kanilang mga sarili. So muli, nandun yung burden ni Apostol Pablo, nandun yung matinding pagnanasa niya at prayer niya ng kanyang mga kababayan na Hudyo ay maligtas. Pagdating sa chapter 11 verse 1, dito nagsisimula yung tono ni Apostol Pablo na merong pag-asa. Well, hindi naliligtas ang mga Hudyo. Tinakwil na ba sila ng Panginoon? Ang sabi sa verse 1 ng chapter 11, I say then, hath God cast away His people? And the answer is, no. Again, this is pertaining to ethnic Jews. Pagdating sa verse 11 ng chapter 11, Romans chapter 11 verse 11, I say then, have they stumbled that they should fall? Talaga bang yung kanilang hindi pagsampalataya, yung kanilang pag-reject sa Mesiyas kay Jesus, ay yun na yung period, yun na yung cutting off, yun na yung wala na talaga, wala na silang pag-asa? Again, ang sagot is, God forbid. God forbid. Rather, ang sabi ni Pablo, through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. Meron pa rin ginagawa ang Panginoon. In fact, even yung pagkabig ng Ebanghelyo, yung sinabi ng mga apostol, we turn to the Gentiles, it is still, merong work pa rin, meron pa rin itong kinalaman sa mga Hudyo to provoke them to jealousy. Pagdating sa verse 12, now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them be the riches of the Gentiles, how much more their their fullness. So again, can you hear? Naririnig niyo ba itong pag-asa na meron sa boses ni Pablo habang sinusulat niya ito? Yung ang pagkahulog nila, yung ang pagtalikod nila, naging kayamanan sa mga hintil dahil nakarating ang Ebanghelyo sa atin. Paano pa kaya yung kanilang kabuuan? Verse 15, talon tayo, Romans 11 verse 15, for if the casting away of them be the reconciling of the world, how much more, what shall the receiving of them be? Kung yun nga, na sila'y na-cut off because of their unbelief, paano pa kaya? Paano pa kaya kapag sila'y sumampalataya? Kapag sila ay sumampalataya, tinanggap sila ng Panginoon. Again, itong lengguwahe ni Pablo ay hindi tunog na tapos na. Nawala na. Hindi tunog na ang dealing na lang ng Panginoon ay sa church na lang, which is spiritual Israel. No, ang dealing, may dealing pa rin, may plano pa rin ang Diyos sa ethnic Israel. Now, baka mamaya, lalo na ho kung kayo ay first time nating kasama o hindi natin kayo nakasama sa mga nakaraang pag-aaral, brother Paul, hindi naman ako Hudyo. Bakit ko pakikinggan itong sorry po, excuse me lang po. Bakit ko pakikinggan ang pangangaral na ito? Anong effect sa akin ng preaching na hindi naman ako Hudyo, brother Paul? Well, ito yung katotohanan. Hudyo man o hintil, pare-pareho tayong nakakapit sa pangako ng Diyos. At kung ang Diyos ay hindi magtatapat sa pangako niya sa mga Hudyo, anong pag-asa natin sa pangako niya sa atin? Naalala ko lang ho, meron ho kaming nasagap na balita na meron daw murang lupa na dinedevelop at binebenta. At nag-usap kami ni Sister Jonah, baka magandang magsimula tayong mag-invest. Yung iba sa inyo, nagdagawa ho yun. At inisip namin, magandang mag-invest. And then malaman-laman namin, isa sa mga kasamang nagde-develop ng lupain na yon ay merong kaso. Doon sa dating lupa na kasama siya nag-develop na walang nangyari. Nakuha niyo ho? Sira na siya doon Kukuha ba kami dito? Mga kapatid, kung sumira ang Diyos sa pangako niya sa mga Hudyo,
Anong panghahawakan natin? Anong kasiguraduhan na meron tayo? At dito nakatungtong yung pag-asa ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa verse 23, and they, that is pertaining to ethnic Jews, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is able to graft them in again. Pag sila'y hindi na natili sa hindi pagsampalataya, that means pag sila'y nanampalataya, sila iuugpong ulit ng Panginoon. Kaya yun ng Diyos. Kaya yun ng Diyos. Actually, ito nga yung mas magandang asahan. Mas dapat asahan. Magdating sa verse 24, for if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall this, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree? Kung yung ang ligaw na olibo ay pinutol at inugpong doon sa maganda at mabuting olibo, paano pa kaya yung mga natural branches? Again, mas may pag-asa. Mas aasahan ito. Now, saan nanggagaling itong pag-asa ni Apostol Pablo? Nanggagaling ba sa mga Hudyo? Hindi, ang tigas nga nila eh. Ayaw nga nila eh. Saan nanggagaling? Nanggagaling ba sa effort nila? Hindi rin. If you remember sa Book of Acts, sa pag-aaral natin doon, ay they rejected the gospel. Saan nanggagaling yung pag-asa na ito ni Pablo? Sa verse 25, ang sabi niya, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Meron isang bagay kayo na hindi alam at ipapaalam ko sa inyo ngayon. Lest you should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Ngayon, sila'y nabubulagan. Ngayon, hindi nila makita. Pero merong hangganan itong kabulagan na ito ng mga Hudyo. And pag napuno na ang bilang ng mga Hentil, yung mga pinili ng Diyos ng mga Hentil ay naligtas na. And so, all Israel shall be saved. Gagawa ng isang dakilang gawa ang Diyos sa Israel. And as we maintain na yung verse 26, Israel then there is ethnic Israel, not spiritual Israel. There shall come out of Zion, again, as it is written. Saan nakabase si Apostol Pablo? Hindi sa kanyang sarili. He's not just being optimistic. Hindi siya nakabase sa mukhang nagbabago ang pananaw ng mga Hudyo. Hindi. Ang sabi ni Pablo, as it is written. Nakabase ang kanyang pag-asa sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, ganoon din naman tayo. Pag tumingin tayo sa paligid, pataas ng pataas ang presyo, nagkakagulo dito, nagkakagulo doon, ano nangyayari? Nagbabanta ng nuclear war, itong si Vladimir Putin, ano na mangyayari? Pag tayo nakinig sa mga balita, matutuloy tayo. Pero merong sinasabi ang salita ng Diyos. At doon manggagaling ang ating pag-asa at kahinahunan. At alam natin na merong Diyos na may hawak ng direksyon ng kasaysayan. Sabi niya sa verse 26, and so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away the ungodliness of Jacob. For this is my covenant unto them. Then I shall take away their sins. Verse 27, ang sabi, this is my covenant. Ito ang aking tipan. Pagdating sa verse 28, as concerning the gospel, they are enemies. Again, sino yung they? It is the Jews, Israel, ethnic Israel. Patungkol sa gospel, kaaway sila at diyan, kaaway sila ng Diyos. Bakit? Dahil pinapako nila si Kristo. Nireject nila ang Mesiyas. But as touching election, patungkol sa paghirang ng Panginoon, they are beloved. Why? For the Father's sake. Again, the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. Verse 29, ito yung pinilian natin 2 Sundays ago. For the gifts and calling of God are without repentance. Irrevocable. Irrevocable ang tawag ng Panginoon. Irrevocable ang tipan ng Panginoon. Ito ang pundasyon ng pag-asa ni Pablo, ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga tipan.
Again, ito rin ang pag-asa na meron tayo. Bakit hanggang ngayon kinukot natin ang John 3:16? Sapagkat naniniwala tayo tapat ang Panginoon. Bakit hanggang ngayon ang pag-asa natin, yung sinasabi ng salita ng Diyos, babalik siyang muli? Dahil ang pag-asa natin ay tapat ang Panginoon. Bakit may pag-asa tayo na may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan, ang may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan? Dahil ang pag-asa natin ay tapat ang Panginoon sa kanyang salita. Paul now encapsulates God's saving work in 3 verses. Verses 30, 31, and 32. In-encapsulate ni Apostol Pablo para bang ito ay biglang mabilisan at dagli ang review ng pangkalahatan. At meron ditong 1, 2, 3, masasabi nating 4 stages of God's saving work and history. Yung gawa at kasaysayan ng pagliligtas ng Panginoon. So tignan natin sa verse 30, yung first stage, na una munang nakafocus sa mga Hudyo. Ang sabi sa verse 30, for as ye, again, napakahalaga sa pag-aaral, sa tamang pag-handle ng salita ng Diyos is identifying kung sino yung mga pronouns. For as ye in time past have not believed God. Sino tinutukoy? Gentiles. Again, pag nagsimula tayo sa verse number 28, pag binasa sa verse 28, as concerning the gospel, they are Jews, enemies for your sakes, but as touching election, they are beloved for the Father's sake. For the gift and calling of God are without hands. For as ye, dito ang tinutukoy ni Pablo ay ang mga mananampalataya na hentil. Ye Gentiles in time past have not believed God. As described by Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, na tayo na mga Hudyo ay wala sa Diyos, walang pag-asa. Kung bibigyan lang natin ng pansin, Ephesians chapter 2. Hindi ko na ilagay. Ephesians chapter 2. Ang sabi ni Apostol Pablo, for ye in time past, nasa na yun? Ayun, sa verse number 11, Ephesians chapter 2, verse 11. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by them which by which is called the circumcision. Again, yung circumcision mga Hudyo, uncircumcision mga Hentil. In the flesh made by hands. At that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. What a tragic description. Yes, they were worshiping other gods, but they were without God in the world. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito yung kalagayan natin. Ye in time past have not believed God. At ang diling ng Diyos ng lumang tipan ay doon almost exclusively sa mga Hudyo lamang. Ang revelasyon ng Panginoon, ang mga pangako ng Diyos, ang mga salita ng Diyos ay nahandon sa mga Jews or mga Israelita. Now, may nagtanong sa akin ng mga nakaraang linggo, Brother Paul, paano yung Old Testament? Paano yung mga Hentil? Merong ilan-ilan. Makapansin natin sa lumang tipan, merong ilan-ilan. Si Naaman, yung widow na Hentil, or pinakamagandang halimbawa, si Hagar, at yung si Hagar yung prostitute doon sa yung doon sa the wall of Jericho. Si Hagar nga ba yun? Tama, si Hagar. Si Rahab. Iba pala si Hagar. Pero kasama rin si Hagar. Then si Rahab, si Ruth, again, itong mga ito ay mga Gentiles na unti-unti ipinapasok ng Diyos, isinasama niya. And then later on, sa New Testament, we know na Jews and Gentiles in one body. Nevertheless, on the first stage ng dealing ng Panginoon, yung saving work ng Diyos, ye in time past have not believed God. Yung sa second stage naman po,
salvation is come to the Gentiles. Dumating ang kaligtasan sa mga Hentil. Dati, hindi kayo naniniwala sa Diyos, hindi kayo nananampalataya sa Diyos, pero ano nangyari? Salvation is come to the Gentiles, yet have now obtained mercy. Ngunit ngayon, nakatanggap kayo ng habag. Ye have obtained mercy. Kayong mga Hentil ay nakatanggap ng kahabagan ng Panginoon. Again, mercy dito ay hindi lang basta pakiramdam na naaawa. This mercy pertains to God's saving mercy, yung nagliligtas na habag ng Panginoon. Sa Luke chapter 1, verse 76, ang sabi, "And thou, child, shall be called the prophet of the highest, and thou shall go before the face of the Lord to prepare his way, to give knowledge of salvation unto his people by the remissions of their sins through the tender mercy of our God." Again, yung habag ng Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3, ang sabi ni Apostol Pedro, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead." Again, the saving mercy of God. Ito yung nagliligtas na pag-asa o na nakahabagan ng Panginoon. At dito ay hindi lang ito basta mercy out of just being merciful, but this is mercy that is tied to the Lord Jesus Christ. Minsan kasi meron tayong kaisipan na naawa ako sa iyo, sige na nga. Kuha niyo yun, parang minsan ang tingin ng tao sa Diyos ay parang tayo din. Nakakaawa ka naman, wag mo na lang pansinin. Sige na nga, nakakaawa ka, palusutin ko na lang. Mga kapatid, hindi ganoon ang Diyos. Na naawa siya sa atin, na pinalusot na lang ang ating kasalanan. No! Yes, naawa siya sa atin, ngunit dinil pa rin niya ang ating kasalanan. And that is through the Lord Jesus Christ. Hindi ikokompromiso ng Panginoon ang kanyang hustisya sa pamamagitan ng kanyang kahabagan. Ito ay pareho niyang ginawa, at itong nagliligtas na kahabagan na ito ng Panginoon ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. Now, again, sa first stage, ye are without God. Sa second stage, ye now have obtained mercy. Yet now have obtained mercy. Sa third stage, dako tayo, pero hindi lamang yun pala. Sorry. Balik tayo sa verse number 30. "For as ye in time past have not believed God, yet have now obtained mercy." How? Through their unbelief. Medyo sounds familiar na. Natalakay na ito ni Apostol Pablo at binabalikan niya ngayon dahil sa pagtanggi ng mga Hudyo kay Kristo, nakatanggap ng habag na nagliligtas ng Diyos ang mga Hentil through their unbelief. Again, Romans 11 verse 11, "I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy." Third stage, verse number 31. "Even so, have this also now not believed." Even so, on like the same way na kagaya nyo rin. Nung una, kayong mga Hentil, hindi kayo mananampalataya. At ngayon, kagaya nyo rin, ang mga Hudyo naman, sila ang nasa ganung kalagayan. Even so, have this also now not believed. Kung paanong nung una kayo ang hindi mananampalataya at sa pamamagitan nila na tinanggihan nila si Kristo ay ang ebanghelyo ay nakarating sa inyo at naligtas kayo, gayon din naman ngayon. Sila ang hindi nananampalataya, pero narito, that through your mercy, they also may obtain mercy. Now, mas maganda hong tignan ito sa ESV. Ang sabi sa ESV, "So they too have now been disobedient in order that by the mercy shown to you." Hindi yung your mercy o yung awa nila na nanggagaling sa mga Hentil na Kristiyano,
kung hindi yung awa na natanggap ng mga hintil na Kristiyano. And that is the gospel. That saving gospel of the Lord Jesus Christ na natanggap natin, at sa pamamagitan ng gospel na natanggap natin, they also may now receive mercy. Again, bumabalik yung tema na sinabi ni Pablo, to provoke them to jealousy. Ito ngayong mga hentil na Kristiyano ay pumupunta sa mga Hudyo upang ibigay sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Again, saving mercy from God, that they also may now receive mercy. This is the stage we are at right now. Ito yung kalagayan natin ngayon. Nakatanggap tayo ng biyaya, at naman sila naman ngayon ang ayaw manampalataya. At tayo ang instrumento ng Panginoon. Listen, tayo ay instrumento ng Panginoon upang dalhin ang ebanghelyo ni Kristo sa kanila. Therefore, let me say this, JCBC. Therefore, our evangelism matters. Narinig niyo po? Kaya nga, kahit na gaano kaliit in our family, yung evangelism natin sa ating pamilya, yung evangelism natin sa ating komunidad ay bahagi ng grand scheme ng gamit at plano ng Panginoon upang gamitin ito to push the Jews to jealousy that they may come to Christ. As we share the gospel, as we hand out gospel tracts, as we invite people upang sila'y makapakinig ng ebanghelyo, as we conduct Bible studies, as we support missions, as we pray for the salvation of the lost, all of this ay instrumento ng Panginoon. Bahagi ng gawa ng Diyos. Again, God is a saving God. Ginagawa niya ang pagliligtas. At itong yugto na ito ay bahagi ng kanyang plano. At ito naman ngayon, gagamitin niya ang Gentile church that those unbelieving Jews may also obtain mercy. So please, magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw. Yes, nagso-soul winning tayo sa ating school. Ini-evangelize natin yung ating mga anak. Sinusubukan nating imbitahan yung ating mga kapitbahay. Lord willing, sa biyaya ng Diyos, para sila maligtas. At anong puri sa Panginoon, anong kagalakan kung sila nga ay iligtas ng Diyos. Pero mga kapatid, gusto kong magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw. It's not just here na merong epekto. It's not just them na merong epekto. Ginagamit ng Diyos yung mga gawa natin ng pag-iebanghelyo to provoke the Jewish people to jealousy. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 28 verse 19? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And what a wonderful, wonderful promise na sinabi sa atin ni Kristo. Lo, what? I am with you. As we share the gospel, I am with you. Sa December 15, magkakandak tayo ng evangelistic service. Ang sabi ng Panginoon, I am with you. I'm working out itong salvation plan na ito. I am with you. At yun yung pag-asa na meron tayo, hindi yung preparation natin, hindi yung mga kahusayan natin. Yes, we will prepare. Pero ang pag-asa natin ay hindi tayo, as Apostle Paul, yung kagaya ni Apostle Pablo, ang pag-asa niya ay hindi yung kanyang performance. Ang pag-asa niya ay hindi rin naman yung mga hentil. Ang pag-asa niya ay ang Diyos na nangako. At ito rin ang ating pag-asa. So that is the third stage. First stage, you are without God.
Nakafocus sa mga Hudyo. Second stage, tinanggihan ng mga Hudyo, nakarating ang ebanghelyo sa mga Hentil. Third stage, ngayon naman, nagamit ng Diyos sa mga Hentil para makarating ang ebanghelyo sa mga Hudyo. Fourth stage, nadaanan na natin. Ito yung sa hinaharap. Anong mangyayari sa hinaharap? Verse 25, "For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in." Verse 26, "And so all Israel shall be saved." May mangyayari pa. Ginagawa ng Diyos ang kanyang plano na pagliligtas. At sinamarize ito lahat ni Apostol Pablo sa verse number 32. Nasabi niya sa verse 32, "For God hath concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all." Again, that word "for," ito'y connected sa verses 30 and 31. Anong meron sa verse 30 and 31? Merong unbelief ng mga Gentiles at merong unbelief ng mga Hudyo. So both Jews and Gentiles were in unbelief. Nakalagay at nahando sa kalagayan na hindi mananampalataya, hindi sila sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Pablo sa verse number 32, well, by the way, bago natin puntahan yun, so muli, verse 30-31, merong hindi pananampalataya ng mga Hentil. Pagdating sa verse 32, merong hindi pananampalataya ng mga Hudyo. Again, kagaya nung ating tanong kanina sa ating pagsisimula, is God just doing a very bad job? Pumapalya lang ba ang Panginoon? Brother Paul, kung ganong kalakas ang Diyos, kung ganong katindi ang kapangyarihan ng Diyos, bakit ayaw? Pati hindi na nampalataya ang mga tao? Pumapalya lang ba ang Panginoon? Yung kanyang mga propeta ba ay pumalya? Yung mga apostol ba ay hindi gumagawa ng tamang trabaho, hindi ginawa ang tamang trabaho nila? Hindi ba soberano ang Diyos? And the answer to that is yes, soberano ang Diyos. At narito ang katotohanan, mga kapatid, maaaring sa mata natin ay mukhang parang hindi nangyayari yung inaasahan. Bakit hanggang ngayon ang tigas ng mga Hudyo? Bakit parang walang nangyayari? Ang sabi ni Apostol Pablo, "For God." Sino daw? God. Anong ginawa ng Diyos? "Hath concluded them all in unbelief." Sino yung them? Hindi na ye, hindi na they. Them. Sino yun? Jews and Gentiles. Parehong nalagay sa kalagayan na hindi mananampalataya. Again, this is yung overview ng salvation work ng Panginoon. God had concluded them all in unbelief. Una, ang mga Hentil, and then ang mga Hudyo. God had concluded them all in unbelief that may purpose. May purpose. Again, mga kapatid, yes, hindi parang ang hirap, parang ang bagal ng usad ng Ebanghelyo. Bakit parang hindi na nampalataya ang mga Hudyo sa panahon natin ngayon? Again, may purpose ang Panginoon. At ang purpose sa ito, that He might have mercy upon all. By the way, nalaktawan ko ang sabi ng salita ng Panginoon, "For God hath concluded them all." That word concluded, ang ibig sabihin, to shut up together, to enclose. Walang iniwan yan sa mga isda na nahuli sa lambat. At anong gagawin ng sa lambat? Isasara yung lambat para nahadun silang lahat. God had closed them up in unbelief.
It doesn't mean na ang Diyos ang naglagay sa kanila doon sa hindi pananampalataya o sila nilalang ng Panginoon para hindi sila manampalataya. Maliwanag sa Romans chapter 1, ang mga Hentil mismo hindi kinilala ang Panginoon. Maliwanag sa Romans chapter 10, ang mga Hudyo mismo, they did not subject themselves unto the righteousness of God. So both Jews and Gentiles rejected God. At inilagay at isira sila ng Panginoon doon. Sabi nga ng commentary o the commentator na si Albert Barnes, the keeper of a prison does no wrong in confining a criminal, or the judge in condemning him, or the executioner in fulfilling the sentence of the law, so of God. Sa madaling salita ito, sila ay unbelievers. Ayaw nilang manampalataya sa Panginoon. Tama lang na ilagay sila ng Diyos doon. Now, ano ang purpose? Ang purpose ay ito, that He might have mercy upon all. Itong tila baga magulo, itong tila baga parang ayaw at hindi nangyayari ang plano ng Diyos na pagliligtas, ay nagpapakita pa rin at nasa ilalim pa rin ng soberanong kamay ng Diyos na ginagawa niya pa rin ang kanyang plano ng pagliligtas. At itong biyaya at habag ng Diyos na nagliligtas ay magwawagi laban sa taong sa hindi pagsampalataya ng tao. God designed it so that the only way is His mercy. Again, ayaw nilang manampalataya. Ikinulong sila ng Panginoon doon. Nakuha niyo? Ayaw nilang manampalataya. Ikinulong sila ng Panginoon doon. At tanging pag-asa ng Hentil at ng Hudyo ay ang habag ng Panginoon. Yun lang. Ang tanging pag-asa ng Hudyo at ng Hentil ay ang habag ng Panginoon. Yes, as I've said sa pagsisimula kanina, there is no perfect wedding. Anumang pagpaplano ng tao, meron at merong papalya. But listen mga kapatid, there is a perfect saving plan. There's a perfect salvation plan at ina-accomplish ito ng Panginoon at hindi siya pumapalya. Walang nawawalang tupa si Kristo. Well, let me restate that. Walang malolos na tupa si Kristo. Maititipon niya lahat. He will not be a prostrated Savior. Lahat ng ito ay ayon sa plano ng Diyos. Sa kabila ng hindi pagsampalataya ng mga Hudyo, hopeful si Apostol Pablo. Sapagkat alam niya na tapat ang Panginoon at alam niya na maging ang hindi pagsampalataya ng kanyang mga kababayan ay nasa ilalim ng soberano na plano ng Panginoon at mangyayari ang kanyang kalooban. At lahat ng papuri, kagaya na makikita natin next Sunday, lahat ng papuri ay mauuwi sa Diyos lamang. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kamangha-manghang bagay na isipin. As many thousands of miles away ang Israel sa amin. O maaaring ang karamihan sa amin ay walang kilalang kahit isang Hudyo. Kami bilang mga mananampalataya sa lugar na ito, as we seek to obey your command na ibahagi ang Ebanghelyo, ilapit ang mga tao kay Kristo, ay bahagi ito ng iyong engranding plano at gawa upang ilapit ang iyong piniling bayan sa iyo. Salamat, Panginoon. Yes, maaaring maliit, kakaunti, malayo. Pero kita namin sangayon sa iyong salita na sa bawat effort ng iyong mga anak, even in the simple giving of a gospel tract, ay nandoon ang iyong kamay. Nakasama ka namin
Hindi mo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat po, Panginoon, na pwede kaming tumiwala at magpahinga sa iyong salita. Mabigat man, masakit man, mahirap man, o maaaring sa aming pananaw ay parang magulo at hindi namin matanto kung anong nangyayari. Tulungan mo kaming bumalik sa iyong salita, na ikaw ang may hawak, na ikaw ang Diyos na soberano, at tulungan mo kaming magpahinga at magkaroon ng kapayapaan at kalakasan mula sa mga katotohanan ito. O Diyos, meron kaming mga kapatid mula sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga iglesia na nagmimisyon upang ibahagi ang iyong ebanghelyo sa ibang mga lugar at gayon din particularly sa mga Israelita. O Diyos, aming inihiling, nakahabagan mo po sila. At kung kalooban mo mula man sa iglesyang ito, tumawag ka at magbangon ka ng mga magiging matapang na mga ngaral ng ebanghelyo. O Diyos, ipaalala mo sa amin na hindi kami solo flight na susuong sa pamamagitan ng aming sariling lakas. Kundi kami ay bahagi ng iyong engranding plano at hindi mo kami iniiwan o pinababayaan. Salamat po sa iyong mga katotohanan. Lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin at pinapasalamat namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.